Sabi nga, huwag tayong maging ganid sa lahat ng bagay. Kapangyarihan, mga kaperahan, mga material na bagay. Amen? Kasi, hindi naman natin yan madadala po sa kabilang buhay. Dahil tayo ay inihahanda ng Diyos sa kabilang buhay. Para tayo ay maging karapat-dapat doon sa kanyang paraiso. Nauna na nga si Lord doon na tayong lahat ay inihanda niya ng mga silid na lantay na ginto. Katulad gabi, sabi ng message si Ama, kung pagmamasdan nyo lamang ang aking kalangitan ng paligid nung kagabi doon sa pinagpiprayer meeting natin, ay talagang sabi niya, lantay na ginto ang lahat ng ito na inyong mapagmamasdan. Yung mga vision, kikita nga yun. At tunay na makapangyarihan talaga ni Amang Yahweh. Dahil tayo, kahit may mga pagkukulang pa, pagkakamali, kapag tayo ay nananalangin ng taimtim sa puso natin at may katapatan sa paghingi, siyempre, una, maghingi tayo ng kapatawaran, ay tunay na kanyang tutugunin. Dahil isa yan sa kanyang pangako na ang lahat na tapat na nananampalataya sa kanya, lahat na sumasampalataya sa kanya ng tapat, tunay na hindi niya bibiguin. Laging katagumpayan, laging tutugunin niya ang ating mga pananalangin, ang ating paghingi. Ang tulong niya ay laging darating at darating sa maraming pamamaraan dahil ang Diyos ay walang imposible sa Kanya. Kaya nawa pagsumikapan ng bawat isa sa atin na yung mga bawal, siyempre, yung tayo ay masungit, kung tayo ay nasa langit ba, kailangan maging masungit ba ang mga anghel? Siyempre, hindi po, di ba? Ang Diyos ba ay masungit? Hindi naman po, di ba po, brother? Kaya, siyempre, hindi tayo maging masungit dito para marating natin kalangitan. Expression nga po. Ibig sabihin, huwag tayong matigas ang puso, patigasin. Masungit. O matapang. O Masungit. pagmataas. Sungit yung yung laging galit. Laging galit, laging napupuot. Laging aburido. Walang kapanatagan. Paano kung meron siyang sakit? Ay, High blood. Talagang masungit. magiging masungit talaga yung expression, normal po yun. Oo. Pero wag tayong Ang mapagmataas. mahirap lang doon, yung wala ka ng high blood, masungit ka pa din. Yan na nga po, Hindi na Brad. normal. Hindi na normal yun. Opo. Yung lagi-lagi nga po eh. Nasanay na ng maging masungit. Naging kagawian mo Parang na. laging galit. Wala naman dapat ikagalit. Opo, naging kagawian mo na. Kapaw. Kasi ayaw nga ng Diyos ng ganoon po, di ba? Kaya nga tayo tinuturuan na maging mababa ang kalooban lagi. Hindi mo matanong, hindi mo makausap kasi masungit nga eh. Now, Kumbaga, mapagmataas. Yun na yun yata, yun Brad. Wag tayong, wag nating patigasin ang ating puso na hindi tayo magpatawad sa ating kapwa. Dahil hindi ito kalulugan ng Diyos. Tayo pa naman ay mga tagapaglingkod niya na magiging isang halimbawa tayo sa ating kapwa at mga kapatid. Para nang sa ganun, maparangalan natin si Amang Yahweh. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Diyos sa buhay. At para naman, tayo ay maraming maaakay papunta dito sa ating Amang nasa langit. Marami tayong madadalang tupa sa banal na paanan ng Diyos. Dahil kung tayo ay hindi mapagpakumbaba, hindi natututong umibig, hindi tayo humingiti, lagi tayong taas kilay, o walang lalapit kahit nahikayatin mo yun. Hindi tayo makakahikayat ng kapwa natin. Di ba po, Brad? kasi pagdating sa paghihikayat o paggabay sa ating mga tupa, napaka-importante talaga nung Pakahalaga nung makita nila yung ating pagsunod sa kalooban. Opo. Kasi mahalaga yun. Opo. Isang napakahalagang bagay yun. Kasi
yan nga eh, parang mga tupang ligaw yan eh. No, di ba? Yung mga tupa na wala pa sa kawan, ang tawag sa kanila, mga tupang Tupang ligaw. Tulad ko rin noon. Tupang Tupang pagala-gala, tupang Kung saan lang papunta. may mga sakit. Oo. Na So, kailangan. hindi nila alam, no, kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang buhay. Sila ay nasa crossroad. Katulad ko. Yan yung mga tupe. Ngayon, naghahanap ng mga mag-aalaga sa kanila yan. Eh kung yung mag-aalaga upahang pastol. Ay, walang pagmamalasakit Nako po po, yun. pag yan yung upahang pastol, doon ka mapupunta. Mahirap po. Nako po, talagang walang malasakit yan. Opo. No? Kasi upahan yan ang kumikirot lang yan, ayon doon sa upa. Pag walang upa, Wala. Hindi po. walang aksyon, walang upa eh. Pero yung doon sa pinagkatiwalaan ng Diyos, yung katiwalang pastol, yan. Katiwalang pastol. Maganda po. Yan, mapapaganda ka dyan kasi Opo. katiwala yan ng Diyos eh. Siya Yung ang importante, makita pinagkatiwalaan. natin, sino ba yung katiwala? Kagaya nga nitong mga to. Oh. Naririyan sila. Pero pagdating ng panahon, wala na sila. Di ba ba? Opo. Yung ibang pastol, ganyan eh. Ngayon, nandyan yung pastol. O makalipas ang ilang panahon, wala na. Nawala na. Biglang nawala. O paano na mangyayari? Yung nawala na yung pastol. Yung mga tupa, andito. Nagkalat na. yung tupa ay aampunin ng ibang pastol yun. Po? Aampunin Pwede ba yung ganon? Ah, Pagdating sa pagpapastol, aampunin ng ibang pastol. Yung bang hindi po ganon, sister. Ang ating, Kasi nasa kawan na nga ito nga eh. opo, ang Mga tupa. pag-aalaga ng tupa, nagkakaroon kasi ng ano yan ng relationship. Meron kasing relationship yan. Bilang tupa, bilang pastol. kumbaga, Ngayon, pag napatid mo yan, pwede bang sabihin na, Boning eto, may sakit to, Boning, may cancer to alagaan mo alis muna ako, bahala ka na. Kakayanin ba ni Goning mag-alaga nung may cancer? Ano sabihin ni Goning? Brother naman. Ikaw, brother, nagte-therapy ka. Tapos, iiwanan mo sa akin to, aalis ka. Iiwanan mo kaming dalawa. Paano naman kami yan? Paano kami mabubuhay yan? Di ba kita na lang? Kasi hindi pa kaya niya. Buti kung kaya na ni Buti ate kung ko. kakayanin ni Goning. Oo. At meron siyang malasakit doon sa Sa doon tupa. sa tupa na may cancer. Sabihin niya, talaga ito si brother, pinag-alaga ko rin. Buti kung aalagaan niya lang ng 2 linggo o 2 araw. Kung matagal. Paano kung isang taon nag-aalaga siya? Ano na sabihin ni Goning? ano yung brother yung tinatawag na upahang pastol, gano'n. Walang malasakit po ang yun. Kasi sinasabi ko na. upahan nga. Pag may Yang kasing relationship. Yan, Kaya namin pinakamahal. yan O tayo, meron tayong relasyon sa kanya. Sino si Mama Nene? Ina sa bagong Jerusalem. Siya ay ina ng mga ina sa bagong Jerusalem. Kaya yung pinakamatandang ina Ngayon, meron tayong relationship sa kanya. Tama? Sino si Goning? Kananay niya. Ikaw, kananay. Ikaw, kananay. Ako, kaginoo. Yan ang ating relationship. Pwede mo pang sabihin na, ikaw pastol ka na. Sige, lagaan mo sa mami na niya. Madali ba yun? Ano pa? Mag-aalaga ka ng tupa? Ano ba yung pangangailangan ng tupa? Yan ang pinakamahirap sa lahat. Tuturuan mo. Itutuwid mo. Gagabayan mo. Sasabayan mo. Ano pa ba kulang? Pangangaralan mo. Pagagalitan mo kung kailangan pagalitan. Paano kung wala na yung pastol? Lahat na yan, sino gaganap yan? Sino?
Hindi maghihintay tayo uli ng padala ng Diyos. Panibago. Na talagang tunay na pastor. Tama. Oh. Pinagkatiwalaan niya. Oo. Oh. Pagkakatiwalaan. Kaya nga ang Diyos, hinirang ako. No, ayan, pati misis ko, hinirang. O kayong dalawa, magpapastong. O, si Cesar, ganun din, hinirang din. O ikaw, Cesar, ha, assistant ka ng punong dito. O, pagkatapos hirangin, o din. Kasi madali maghirang eh. Pero yung gumanap ng tungkulin, Hindi ganun. mahirap yun. Amen. Kagaya nanay Gone, oh, magluluto ng banana cue yan. Tapos dadalhin sa atin. Pinakamadali yung kumain. Hindi na tayong mamalate. Amen ba? Amen. Pagkaluto niya, dadalhin pa rito. Oh, kita mo. Yung paghahanda nito, medyo napakalaki ng paghahanda, no? Kaya nga, napakalaking Responsible. tungkulin, napakalaking responsibility. Mas mahirap naman yung walang mag-aalaga sa'yo, wala kang pastol. Yan ang pinakamahirap. Mas lalong walang gagabay. Wala na sa'yong gagabay, bahala ka na sa buhay mo. Solo ka na lang. Mag-windang-windang ka. So, lalago ka pa ba noon? Hindi na po siya. Hindi ka nalalago. Wala nang paglago yun. Wala ka ng paglago na, wala ka ng direksyon. No, nag-aapuhap ka na sa sarili. Eh, yun nga, sabi nga ni Tita, paano brother? Eh, siyempre, meron namang ibang pastulan dyan eh. Eh, buti nga, kung ikaw ay mapapansin, di ba? Oh, eh kung hindi ka mapansin, Eh, kung may mas mahalaga pa sila kaysa sa iyo. naku po, ay problema talagang Di ba po? malaki. Opo. Amen. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Gaya nga ni Gone, alaga ito pa to. O sino mag-aalaga dyan? Ay, yung pastol. Oh, alagahan siya dito eh. Oh. Ganon. Eh, ikaw, huwag ka matigas ng ulo dyan, no? Kaya talagang hindi ganun kadalian commitment natin, mga tungkulin na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ito'y ipapanalangin din natin dahil tayo pinapanalangin din ni brother. Tayo ay magpanalanginan siyempre para magkatulungan tayo at pagkaisahin tayo ng Diyos sa mga magagandang bagay na ito man ang may babahagi ng bawat isa sa atin. Amen ba? Amen. Hirap pero magiging magaan yan kapag tayo ay tapat na susunod sa kalooban ng ating amang nasa langit. Dahil kung hindi tayo sumusunod kay brother, eh sinusuway natin si amang Yahweh. Dahil sa Oh, yun ang pamamagitan ni mabigat. brother. Yung mabigat na yung ganong kagubili ni Ama. No? Di ba po? Kung tayo ay mga pasuway, sumusuway lagi, wala tayong mararating. Di ba po, Brad? Paano napakahirap yung Napaka- Hirap. Paano ka matututo sa buhay mo? Hindi tayo mapapanuto. Talagang mawiwindang uli ang ating buhay. Kaawa-awa lalo tayo. At tayo naman ay nanumpa na, nangako na. Nakipagkubinan tayo, hindi kay brother, kay Amang Yahweh. Saka kay Amang Yahweh tayo nangangako. Natutok din natin ito pagsusumikapan natin. Sundin at tukdin ng may kababaan ng kalooban, puno ng pag-ibig sa araw-araw nating paghayo. Eh, dapat makita yun ni Amang Yahweh na lahat tayo ay nagsusumikap. Para nang pagdating ng takdang panahon na tayo yaharap na kay Lord, pagdating ng takdang panahon na siya ay magbabalik, talaga naman. Hindi, baba na muna tayo. Yung papunta muna rin bago yung pagbabalik. Nag-a-approve. So, yun lamang po, magandang hapon sa atin. Baka mauna ka pa rin sa pagbabalik. In Jesus' name, man. Amen. Dadako na po tayo sa ating love offering. Pauna ang pagbabalik ay sa lupa. Sabi tayo naman nasa bagong